Si Reggie ay isang taunang lalaki na nagtatrabaho sa isang sales company. Siya ay malamang na may malakas na tama dahil ang taong ito ay sinusubukang kumilos na parang may trabaho, nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang kliyente at nagbubuhos ng alak sa sinuman. Kinamumuhian niya ang pagtatrabaho sa mga araw na trabaho na bumubuhay sa kanya, nagrereklamo na ito ay nakakapagod at hindi ito natatapos. Pagod na siya sa parehong gawain, at pakiramdam niya ay hindi na ito magbabago. Lubhang nais niyang makalayo sa lahat ng bagay, ang sobrang kapasidad na train, ang mga nakatataas na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, at ang trabaho mismo. Nais niyang laging gabi para hindi na siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Ngunit isang araw, sa kanyang pag-uwi, siya ay bumagsak sa kanyang mga paa habang ang sakit ng pagkamuhi sa kanyang buhay ay sumasalungat sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbabago ang kanyang background na para bang nagpa siya ang mga animator na baguhin ang tanawin. Natagpuan niya ang kanyang sarili na may suot na ibang damit sa isang hindi pamilyar na kagubatan, na may hindi pamilyar na mga halaman. Ay oo, mansanas iyon kung nagtataka ka. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Laminggo-linggo siya sa paligid upang makita kung nasaan siya, iniinspeksyon ang mga halaman. Alinmang halaman ang kanyang tingnan, may nakita siyang dalawang diwata na may hawak na karatula na nagsasabi sa kanya kung alin ang mas masarap at alin ang nakakalason sa isang tao. Si Reggie ay labis na nalilito dahil siya ay naririto sa nakalipas na 30 segundo, ngunit sa parehong oras, siya ay nagiging mausisa. May hawak na karatula ang mga diwata na may pangalan, edad, at kung saan siya galing. Sinasabi rin nito na siya ay mula sa ibang mundo, at ang kanyang mga kasanayan ay pagkilala at paggawa ng gamot tulad ng ibang siyentipiko. Ito ay nakalilito kay Reggie dahil gustong-gusto niyang gumawa ng crystal meth kasama ang kanyang guro sa chemistry na may sakit sa baga, ngunit hindi sa ibang mundo. Nakarinig siya ng mahinang angle sa malapit, at pumunta siya para mag-imbestiga kung anong ingay iyon. Nakatagpo siya ng isang lobo na sinusubukang matulog. Mabilis siyang nagmadali upang tingnan kung ano ang maaaring problema. Malapit sa lobo, mayroong isang bag ng mga potion na maaaring magpagising sa lobo. Naririnig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na ang mga potion ay ginagamit para sa mga panlabas na pinsala upang ihinto ang pagdurugo. Sinusubukan ng lobo na makatulog para makatipid sa gamot. Kinikilala ni Reggie na ito ay tulad sa mga laro na kanyang nilalaro, tulad ng Skyrim or Diablo. Sinusubukan niyang ipainom ang potion sa lobo, ngunit hindi nito ibinuka ang bibig at dahan-daang umiling. Hindi maintindihan ni Reggie dahil naisip niya na ang mga potion ay pag-aari ng lobo. Bakit naman magdadala ang isang lobo ng potion, nag-iisip ka ba Reggie? Inaamoy niya ang potion upang makita kung ligtas ito at nalaman niyang mabaho ito. Hindi niya ito maipainom sa lobo, kaya sinubukan niyang mag-isip ng ibang bagay upang matulungan ito. Naalala niya na isa sa kanyang kakayahan ay ang paggawa ng gamot, kaya naghanap siya ng ilang halamang ihahalo sa potion at lumikha ng isang bagay na gagana. Nakagawa siya ng maayos na gamot na hindi mabaho at ipinapainom ito sa hayop. Matapos inumin ang gamot, bumuti ang pakiramdam ng lobo. Tumalon ito at umikot ng napakabilis na nagpatakot kay Reggie. Akala niya ay tatapusin siya ng lobo pagkatapos niyang subukang painumin ito ng laso ng daga. Pagkatapos ay itinapon ng lobo ang sarili kay Reggie, at magically transform sa isang babae na may lobo na tainga. Nagulat dito si Reggie, at masaya ang babae na nakapag-transform ulit siya. Nagpapakita ang mga diwata na may palatandaan na may mga ugali ng babae, isa siyang werewolf demi-human species na may parehong anyo ng tao at lobo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ella, at pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng kagalakan sa gamot na ipinainom sa kanya dahil ito ay masarap. Ito ay nagpapasaya kay Reggie dahil talagang gusto niya ang maliliit na batang babae na may mga tainga ng lobo, at ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili sa puntong ito. Sinabi ni Reggie sa kanya na gusto niyang pumunta at maghanap ng isang bayan, at tinanong ni Ella ito kung maaari siyang sumama sa kanya. Tinukoy niya siya bilang master, at nag-aalok na protektahan siya sa kanilang paglalakbay. Pumayag si Reggie na isama siya, at nagsimula na silang maglakad. Iniisip ni Reggie na marahil ay magiging mas mabuti ang kanyang buhay dito, kaysa sa kanyang buhay sa totoong mundo dahil hindi siya papahirapan ng kanyang superior.
Sa lalong madaling panahon, nakahanap sina Reggie at Ella ng isang bayan na tinatawag na Sita at naghanap ng tirahan at magtayo ng isang botika, ngunit lumalabas na ang pinakamurang opsyon na mayroon siya ay isang lumang bahay na inabandona sa loob ng mahigit 100 taon. Gayunpaman, hindi mukhang luma ito para sa akin, lalo na ang paraan na ang lugar na ito ay walang anumang mga sapot at dumi sa lahat ng dako. At tulad ng maaari mong hulaan, ang bahay ay pinagmumultuhan ng isang multo na tinatawag na Nina. Nagulat si Reggie, ngunit nagawa ni Nina na pakalmayin siya, na nagsasabi na hindi siya isang multo. Tinukoy niya ang kanyang sarili bilang espiritong tagapag-alaga ng bahay, at nais niyang mamuhay ng masayang buhay ang lahat ng nakatira dito. So, basically, isa siyang multo, maliban sa mga galing sa conjuring or paranormal activity. Dahil doon, nagpa siya si Reggie na buksan ang kanyang botika at kunin sina Nina at Ella bilang kanyang mga empleyado. Mas masahol pa sa kanyang dating kumpanya ang bayad nila dahil wala silang makukuha. Ngunit isang araw, nilanat si Nina, at gumawa si Reggie ng kanyang sopas upang makatulong dito. Pero parang hindi rin makatwiran para sa isang espiritu ng tagapag-alaga na magkaroon ng lagnat. Bagamat hindi niya maintindihan kung paano nilalagnat ang isang multo, sinisikap niyang tulungan itong manatiling mainit at mabilis na gumaling. Hiniling ni Nina na pakainin siya dahil kapag nilalagnat siya, pakiramdam niya ay ang pagka-spoiled ay ang pinakamahusay na gamot. Pinakain siya ni Reggie, at hindi nagtagal ay sinabi ni Nina sa kanya na ang silid na kinaroroonan nila ay dati niyang silid noong siya ay nabubuhay pa. Madalas siyang magkasakit at nakahiga sa kama sa buong oras na nakatitig sa kisame, hanggang sa punto kung saan mas lalo siyang nagkasakit. Dapat bumili sila ng TV Plus or kung ano paman. Pagod na si Nina na makita ito, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang humiga doon at magduse. Nagkomento siya na ang kisame ay hindi nagbago mula noon, at patuloy na pinag-uusapan kung paano siya inaalagaan noon ng kanyang ina. Masama ang pakiramdam niya dahil pasan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanya at hindi na-enjoy ang kanyang buhay. Sa kalaunan ay nasawi siya, na nagdulot ng higit na kalungkutan sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. At tila nalungkot si Nina sa pag-alala nito dahil pakiramdam niya ay pabigat siya. Ito ang dahilan kung bakit siya nalulungkot kaya umiyak siya, at comfort siya ni Reggie, na sinasabi sa kanya na hindi siya pabigat sa sinuman, maliban sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Nang maglaon, pumunta sina Reggie at Ella sa lumang silid ng kanyang ina, na hindi ginagamit sa loob ng mahigit 100 taon. Para sa ilang kadahilanan, walang alikabok or sapot ng gagamba dito, at mas malinis ang kwartong ito kaysa sa karamihan ng mga kwarto ninyo. Tinitingnan nila ang mga gamit ng ina ni Nina para sa isang bagay na kapaki-pakinabang na ibibigay kay Nina. Nakahanap sila ng isang drawer na puno ng kanyang mga lumang gamit at nakakita ng isang lumang journal na may ilang nakasulat, na kupas na ngayon, ngunit nagpa siya silang kunin ito dahil may ilang nababasang bahagi. Pagkatapos, pinaghalo nila ang ilang sangkap at gumawa ng potion na tinatawag na 3-minute revival. Ibinigay ito ni Reggie kay Nina upang maiwiwizak niya ang isang patak nito sa journal ng kanyang ina, na magbibigay buhay muli sa kanyang ina sa loob ng 3 minuto, na magpapabigat muli sa kanya kahit sa kabilang buhay. Sinusunod ni Nina ang mga tagubilin at pinapanood ang isang holographic na imahe ng kanyang ina na nagpakita. Sa pagkakita kay Nina, ang kanyang ina ay naging malungkot dahil kahit sa kasawian, nakikita pa rin niya ang kanyang anak na babae, na nasawi na rin, na may sakit muli. Ang kanyang ina ay hindi man lang makapagpahinga sa puntong ito. Sinabi niya na si Nina ay may iba pang sakit ngayon, at wala siyang espiritual na pera upang makakuha ng mas maraming gamot. Naiinis siya na iniwan siya ng kanyang asawa para alagaan ang kanilang anak na mag-isa. Umiiyak siya, nagtatanong kung bakit hindi na lang gumaling si Nina. Humingi ng paumanhin si Nina sa kanyang ina, sinabi na hindi niya sinasadyang magkasakit upang maging pabigat. Hindi niya kailanman hiniling na magkasakit, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na kinailangan ng kanyang ina na ipagpaliban ang kanyang buhay para pangalagaan siya. Sa masakit at malakas na boses, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hindi gumagana ang mga gamot, at malakas na sumagot si Nina na hindi niya alam. Sinabi ng kanyang ina na hindi rin alam ng mga doktor, at hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni Nina sa kanyang ina na nasawi muna siya upang ang kanyang pamilya ay hindi na mag-alala tungkol sa buhay, at maging isang malaking pag-aaksaya ng oras.
Sa pamamagitan ng kanyang kasawian, gusto niyang mapawi sa kanila ang pasanin ng pag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng depresyon at napakalaking emosyonal na pasanin. Tumalikod ang ina ni Nina at umiyak sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung bakit kailangang masawi muna si Nina dahil siya mismo ang gustong mauna sa kanyang anak. Gusto niyang mabuhay siya ng mas matagal at maging masaya, ngunit imposible iyon. Napagtanto ni Nina kung gaano nasaktan ang kanyang ina, at naging malungkot ang kanyang pagkasawi. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na kahit mahirap, masaya siya noong nariyan pa si Nina. Nang masawi siya, lalo siyang naging masaya dahil sa wakas ay nasawi na ang pasanin, at sa wakas ay mabubuhay na rin siya sa gusto niyang paraan. Tinawag siya ni Nina na sinungaling, ngunit ang kanyang ina ay patuloy na nagsasalita. Nais niyang makita ang kanyang anak na tumanda at magpakasal pero sa kasamaang palad ay nasawi siya para sa mga plot twist at ilang emosyonal na dahilan. Gusto niyang bigyan siya ng heirloom na natanggap niya mula sa kanyang ina bilang regalo sa kasal. Malungkot na tinitingnan ni Nina ang heirloom na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya nasawi. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang heirloom ay parang isang pamana ng pamilya, na maaaring kumita sa kanila ng malaking halaga na kita kung masusuri nila ito sa tamang presyo. Kailangan ni Nina na makakuha ng trabaho, at ang pagbebenta ng heirloom sa wakas ay makakapagpakiload sa kanya. Ang 3 minuto ay nagsimulang maubos dahilan upang mawala ang ina ni Nina. Nang mawala siya, sinabi niya kay Nina na ang ibig sabihin ng heirloom ay kapag nawala ako, iiyak ka, na mas ikinalungkot ni Nina ngunit medyo masaya. Pagkatapos ay nawala siya, naiwan si Nina na lumuluha. Bumagsak si Nina sa mga bisig ni Reggie, at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na makausap ang kanyang ina. Sa isip ni Nina, sinasabi niya sa kanyang ina na masaya siya. Pagkatapos gumaling ni Nina, naghanda si Reggie na buksan ang tindahan habang inihahanda ni Ella ang kampana. Sa kabila ng pagbubukas, nauubusan pa rin si Reggie ng ilang LSD, at hiniling ni Nina sa kanya na kunin ang mga ito ng mabilis hanggat kaya niya. Sumang-ayon si Reggie at dinala si Ella sa kanya, iniwan ang tindahan sa mga kamay ni Nina. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sina Reggie at Ella sa ilang halaman, na sinuri ni Ella. Sinabi ni Reggie sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman, at pinulot niya silang lahat at inilagay sa kanilang basket. Alam ni Reggie na ginagawa ni Ella ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa batay sa alam niya, dahil siya ay isang babaeng lobo at hinahayaan siyang gawin ang gusto niya dahil siya ay nakakatawa. Pagkaraan ng ilang oras, isang may-ari ng isang pangkalahatang tindahan, si Alfred, ay pumunta sa botika at hiniling kay Reggie na ibenta sa kanya ang kanyang pinakamalakas na potion. Gusto niyang magbenta ng ilang Coke-enriched na Gatorade, na tinatawag niyang super potion. Ang potion ay nagpapagaling sa pagkapagod, nagiging sanhi ng pagka-alerto, at nagbibigay ng epekto ng pinaka-nakakabalisa na acid trip na posible, na nakasalalay din sa taong nagtitake nito. Nakiusap si Alfred kay Reggie na hayaan siyang mag-stock ng Coke-laced na energy drink dahil masarap talaga ito, at isa siyang talunang lalaki, dahil ang bawat potion na ibinebenta nila sa syudad ay hindi maganda ang lasa. Gusto rin niyang sabihin ito sa lahat. Inihayag din ni Alfred na inaasahan niya ang kanyang ikalimang anak, at ang kanyang pananalapi ay hindi maganda. Hindi talaga nagpatigil si Alfred, sana nagtanong na lang siya kay Robin Padilla kung ano ang gagawin sa pagkontrol. Ang pagbebenta ng potion sa kanyang tindahan ay makakakuha siya ng ilang mga customer. Si Reggie ay nakikisimpatya dito at sa wakas ay tinanggap ang kanyang alok, ngunit hindi narinig ni Alfred ang pagsang-ayon niya dito at patuloy na pinag-uusapan ang kanyang masamang benta, at kung gaano siya kagaling sa ibang bagay. Ngunit dahil magkakaroon sila ng isa pang anak, maaaring kailanganin niyang isara ang tindahan. Muli siyang nagmakaawa, at pumayag si Reggie, ngunit si Alfred ay nasa sariling mundo niya pa rin kung saan tumatanggi si Reggie. Sinusubukan niyang kumbensihin siya ng isang beses, habang inilabas ni Reggie ang isang batch ng gamot na ibibigay sa kanya. Si Alfred ay patuloy na naawa sa sarili dahil ang kanyang tindahan ay hindi gumagawa ng liquefied meth tulad ng ginagawa ni Reggie. Gusto niyang palakihin muli ang kanyang negosyo, at alam niya na ang paggawa ng crystal meth ang siyang paraan. Nagtanong si Reggie sa kanyang starter, at doon niya napagtanto na pumayag si Reggie at humingi ng 25 bottles.
Nagpasalamat siya kay Reggie sa tulong nito at masaya na mapapalaki niya ang kanyang ikalimang anak, at hahayaan pa niyang matulog si Reggie kasama ang kanyang asawa para magkaroon sila ng ika-anim, dahil, alam mo, napakababa ng rate ng diborsyo sa ibang mundo, ngunit ang mga rate ng panloloko ay napakataas. Kinuha ni Alfred ang mga potion at umalis, nangako na ipupromote at ibebenta ang lahat ng ito. Sa kanyang pag-alis, si Nina ay gumagawa ng ilang mga kalkulasyon sa mga pagbabalik ng gamot. Sa tingin niya, napakamura ng benta ni Reggie ng gamot kay Alfred kung saan triple dapat ang presyo. Walang mindset si Reggie tulad ni Josh Moika, pero okay lang sa kanya iyon. Noong una siyang dumating sa seta, tinulungan siya ni Alfred, kaya gusto niyang ibalik ang pabor at tumulong na maibsan ang kanyang problema sa pananalapi, sa pamamagitan ng paggugol sa lahat ng tao sa bayan sa kanyang mga potion. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na iyon, kumalat ang mga alingawngaw sa buong bayan tungkol sa mga potion ni Reggie. Nagustuhan ito ng lahat dahil hindi ito tulad ng ibang binibente ng iba. Ang bawat isa ay bumili ng isa para sa kanilang sarili at sa kanilang lola, at sa lola ng kanilang lola. Sila ay dumadagsa sa Alfred's General Store para sa kanilang pang-araw-araw na paggamit, at ito ay ikinatuwa ni Alfred at ang kanyang buntis na asawa, na iniisip na ang tungkol sa ikawalong anak. Dumagsa pa ang ilang customer sa bot-ika ni Reggie. Nagbigay ito ng sapat na pondo kay Reggie para makapagtrabaho siya sa isang bagong potion, isang detergent, oo, ang mabilis at madaling nag-aalis ng mantsa. Humanga si Nina dito, at naisip ni Reggie na kailangan nilang idagdag ito sa kanilang stock. Pinakiusapan niya si Nina na magpahinga dahil baka magkasakit na naman siya, at hindi na nila matatawagan muli ang kanyang ina. Sinabi ni Reggie sa kanya na huwag na rin siyang magluto dahil ang mga maltong tulad niya ay hindi nakakatikim ng pagkain, sa makatuwid ang lasa nito ay parang nilagang lasong daga. Dinala niya si Ella upang kunin ang pagkain sa isang malapit na tavern, ang Rabbit Tavern. Tinulungan sila ng babaeng nagtatrabaho doon, si Rika, at nang sila ay aalis na, pinasalamatan siya ni Reggie sa kanyang tulong. Hindi tinatanggap ni Rika ang kanyang pasasalamat dahil naniniwala siya na dapat bigyan siya ni Reggie ng tip ng 100% ng kanyang in-order. Ipinakita ni Rika sa kanya ang nakakalason na likido na ginagamit niya upang maalis ang mga amoy na mayroon siya sa nakaraan, kabilang ang isang taong pinakaayaw niya. Ito ay nagpapaalala kay Reggie na ibigay sa kanya ang bagong detergent para masubukan niya at makagawa ng mas masasamang bagay. Sa sandaling iyon, ang dalawang lalaki, sina Mark at Darwin, ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at tinanong si Reggie kung siya ang may pananagutan sa paggawa ng super potion. Medyo natakot si Reggie, iniisip na gusto siya ng mga lalaki na pahirapan siya. Agad na tumalon si Ella sa kanyang harapan upang protektahan siya nang maramdaman niyang may paparating na laban. Bago gumawa ng anuman ang dalawang lalaki, nagpakita ang isang babaeng nagngangalang Annalise at sinabihan silang huminto dahil kailangan din niya ang kanyang gamot, at hindi nila papahirapan ang siyang nagbebenta ng potion. Ang dalawang lalaki ay nag-aatubili na sumunod sa kanya at umupo. Natakot pa rin si Reggie, kahit na sinabi sa kanya ni Ella na siya ang nanalo sa laban. Tinanong niya si Rika kung sino ang mga nakakatakot na taong ito, at sinabi niya sa kanya na sila ang Red Cat Brigade. Maaring nagtataka ka kung nasaan ang pusa, ay, hindi pa namin ito nahahanap. Isa silang mercenary company na kinuha ng Lord para protektahan ang bayan, at si Annalise ang kapitan. Humingi ng tawad si Annalise kay Reggie tungkol sa kanyang mga tauhan, at mabilis itong hinayaan ni Reggie bago umalis kasama si Ella. Pagkaalis ng dalawa, sinabi nina Darwin at Mark sa kanilang kapitan na hindi na nila ito kaya at talagang nangangailangan ng mabilisang pag-aayos, at mabilis na sinundan si Reggie. Naglalakad si Reggie pauwi, pero parang may sumusunod sa kanya. Tumawag sa kanya ang mga lalaki mula sa tavern na huminto habang patuloy silang sumusunod sa kanya. Natakot na naman si Reggie dahil baka pahirapan na siya dito, pero lumapit sa kanya sina Darwin at Mark para yumuko habang tinatawag siyang sir. Ang mga lalaking ito ay nakikiusap sa kanya na ihatid ang 5 sa kanyang mga super potion sa kanilang dormitoryo sa kalahati ng presyo sa merkado. Sumugod si Annalise sa eksena, at sinimulang pag-alitan ang kanyang mga tauhan dahil ayaw niyang sila ang mauna sa pagkuha ng kanilang super potion. Ang mga taong ito ay gusto talaga ang potion ni Reggie, ngunit nakikiusap sila sa kanya na hayaan silang gawin ito dahil kailangan nila ang mga potion. Hindi nila iniisip na magagawa nila ang kanilang trabaho nang wala ang mga ito.
Gayunpaman, sa tingin ni Annalise ay ayos lang sila, ngunit inilantad ng mga lalaki ang kanyang mga kasinungalingan, alam nilang ninakaw niya ang ilan sa kanilang mga super potion para sa kanyang sarili. Minsan kinukuha ito lahat ni Annalise. Grabe, talagang nilalagyan ng kakaibang lasa ang mga potion na iyon, di ba? Alam nila dahil binibilang nila ito tuwing umaga. Sinusubukan ni Annalise na itanggi ito, ngunit alam nila ang katotohanan at sinabi sa kanya na dahil lahat sila ay gusto na ito, dapat silang lahat ay uminom nito. Tumanggi si Annalise na marinig ang paninira sa kanya sa harap ni Reggie. Inaangkin niya na kung ano ang pag-aari ng Red Cat Brigade ay kanya, at kung ano ang pag-aari niya ay kanya rin, siya ay isang komunista. Dahil dito, napagtanto ni Reggie na ang mga tao ay maaaring maging delusional din sa bagong mundong ito. Iniisip ni Ella na maaaring may ginagawa si Annalise kaya inaangkin niya na ang pag-aari ni Reggie ay kanya rin. Gayunpaman, hindi hahayaan iyon ni Reggie, at umaasa na makalimutan niya ito. Gayunpaman, sinabi ni na Darwin at Mark kay Annalise na mayroon silang mga problema sa pananalapi sa kanilang grupo, at kasalanan niya ang lahat dahil iniimbak nila ang lahat ng mga gamot na maaari nilang makuha, tulad ng mga hoarders. Nang marinig iyon, nagpasya si Reggie na ihatid ang gamot sa triple ang presyo. Natutuwa sina Darwin at Mark na marinig ito, at tumalon sa kanilang mga paa upang purihin siya sa pagtiyak na hindi na makakayanan ni Annalise ang kanyang lumalaking pagkagumon sa potion. Natutuwa si Annalise na marinig ito, ngunit tumanggi itong ipakita at nagkunwaring hindi ito big deal. Dahil dito, humingi ng paumanhin ang kanyang mga tauhan para sa kanya at muling ilantad ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit si Reggie ay humihingi ng pabor kapalit ng triple ng presyo ng mga potion, nais niyang subukan nila ang sabang panlaba at ikalat ang balita tungkol dito kung magustuhan nila ito. Pumayag agad si Darwin na gumamit ng detergent. Sumabat si Mark, sinabing gusto niya na siya ang gagawa nito. Habang nakikita ng dalawa si Reggie bilang Diyos ng mga potion, nauwi sila sa pagtatalo, kaya humakbang pasulong si Annalise bilang isa na hahawak sa sitwasyon. Gumagamit siya ng detergent kasama si Rika sa Rabbit Tavern at humanga siya sa unang pakiramdam nito. Gusto ni na Darwin at Mark na panoorin ang eksena, dahil si Annalise ang laging nagpapagawa sa kanila habang nanonood siya. Tinulungan ni Rika si Annalise at napagtanto niyang hindi niya kailangang magsikap ng husto kapag nagkukuskos ng mga pinggan, dahil mabilis na inaalagaan ng sabang panlaba ang mga mantsa at nililinis ang mga pinggan sa napakabilis na paraan. Namangha si Annalise, gayon din sina Darwin at Mark, na aniya ay hindi na kailangang mag-scrub ng husto. Agad nilang pinarangalan si Reggie, ang Diyos ng mga potion at detergent, na biglang yumuko sa harap at pinupuri siya. Nahihiya si Reggie dahil hindi niya kailangan ng papuri, kailangan niya talaga ng maraming pera para maging pinakaunang anime na yumaman sa detergent. Nagkomento si Annalise na kakayanin na niyang maghugas ng mga pinggan mula ngayon dahil mas pinapadali ito ng sabang panlaba. Ikinagulat nito sina Darwin at Mark na hindi man lang alam na sa wakas ay alam na ni Annalise kung saan siya tunay na nabibilang. Iniisip nila na ang sabang panlaba ay nagising sa kanyang kakayahang nasa kusina, at iniisip na ang gamot ay isang bagay na dapat nilang katakutin. Lalong pinupuri nila si Reggie dahil Diyos lang ng mga detergent ang makakagawa ng ganoon. Kinagabihan, sinabi ni na Reggie at Ella kay Nina ang kanilang plano at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa 5 super potion delivery, na kailangan nilang gawin araw-araw. Kinabukasan, lumabas sina Ella at Reggie upang mangolekta ng mga sangkap para sa kanilang mga potion. Habang ginagawa iyon, narinig ni Ella ang mga kalapit na palumpong na dumadagandong. Mabilis siyang tumalon sa kanila upang makita kung ano ito, at inatake ng isang squirrel sa mukha. Nagtago si Ella sa likod ni Reggie at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ang squirrel ay lumabas mula sa mga palumpong at kumilos ng napakasama sa master at sa kanyang lobo. Sa ilang sandali, gayunpaman, ang squirrel ay bumagsak sa lupa dahil sa ilang sakit. Pinulot ito ni Reggie at pinainom ng kanyang hydrogen peroxide mixture na nakakagulat na gumagaling sa squirrel. Si Reggie ay nag-isip na ang squirrel ay maaaring nolason ng mani at nahawa. Iniwan nila ito upang magpahinga at umuwi. Pagkatapos magkabisa ang gamot, nagising ang squirrel at nakita silang lumalayo. Kinabukasan, kapag naghahanda ng magbukas ang botika, nakita ni Nina ang squirrel sa labas na dinadala sa kanila ang kanyang mga mani. Kinuha ni Nina ang mga mani sa loob upang ipakita sa dalawa pa.
Kinakain ni Ella ang mga mani kahit na hindi sila sigurado kung maaari itong kainin ng hilaw. Nagtataka si Nina kung bakit bibigyan sila ng squirrel ng kanyang mga mani, at kung ang squirrel ay nagbigay sa kanila ng malinis na mani. Sinabi sa kanya ni Ella na ang squirrel ay nailigtas ni Reggie, at napagpasyahan ni Nina na ito ay nagbabayad ng pabor. Okay lang iyon kay Reggie, at sa tingin niya ay magiging masarap na merienda ang mga mani para kay Ella dahil nauubusan na sila ng dog food, at pinag-iisipan niyang ipakin ito sa kanya. Mula sa araw na iyon, ang squirrel ay nagdadala sa kanila ng mga mani araw-araw, ngunit si Nina ay may problema dito dahil kung minsan ang squirrel ay nagdadala ng masyadong marami, at si Nina ay isang multo, kaya hindi siya makakain ng alinman sa mga ito. Hindi rin siya marunong magluto ng mga ito, at wala rin siyang mga sangkap. Samantala, hindi pinansin ni Reggie ang kanyang mga alalahanin at humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta sa grocery shopping. Nagpasya si Reggie na pumunta at umorder ng pagkain sa Rabbit Tavern kasama si Ella. Nang makarating ang dalawa sa tindahan, narinig nila ang may-ari, ang ama ni Rika, na sumisigaw na may lumabas sa kanyang tindahan. Tumakbo sila sa loob at nakita ang ama ni Rika na nagsasabi sa lalaki mula sa Monopoly na hindi niya ito ibinebenta, at sinabihan siyang umalis muli. Ang lalaki, na ang pangalan ay Francis, ay nagsabi sa may-ari na hindi niya susubukan na kumbinsihin siya na ibenta ang tindahan, ngunit gusto niya na siya ay pumunta at magtrabaho para sa kanya dahil siya ay nagluluto at ito ay napakasarap. Tumanggi ang may-ari dahil ang tindahan ay higit pa sa negosyo sa kanya, taglay nito ang mga alaala, at hindi niya ito hahayaang magsara ng ganoon kadali. Sinabi sa kanya ni Francis na hahayaan niya siya, ngunit hindi siya dapat tumakbo sa kanya kapag may nangyari na masama. Dahil tila banta ito, naalarma ang ama ni Rika dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ni Francis. Umalis si Francis habang tumatawa ng malakas hanggang sa mabangga niya sina Reggie at Ella, na nakikinig sa usapan. Tinatawag niya silang hindi nag-iingat, at hindi pinansin pagkatapos ng isang tingin at lumakad palayo, patuloy na tumatawa. Nalito dito si Reggie at gusto siyang habulin at kagatin ni Ella ng walang dahilan, ngunit ang dalawa ay tinawag sa loob ni Rika at ng kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Rika sa kanila dahil nasaksihan nila ang kanilang pag-uusap na mukhang nakakahiya. Tinanong ni Reggie kung sino si Francis, at kung maaaring Pierre ang pangalan niya dahil kamukha niya si Pierre. Sinabi sa kanya ni Rika na si Francis ang may-ari ng isang restaurant na kamakailan lang ay nagbukas sa malapit. Naghahain ito ng malasa, maayos na pagkain at maaaring maging potensyal na kompetisyon. Ibinunyag niya kung tungkol saan ang pagbisita niya at kung paanong hindi sila susuko sa kanya. Napaiyak si Rika sa pag-iisip na ibenta pa ang tindahan at magtrabaho sa iba. Naiintindihan ni Reggie ang nararamdaman niya dahil ganoon din ang mararamdaman niya. Tinanong ni Rika si Reggie kung ano ang dapat nilang gawin, at habang iniisip ito ni Reggie, inilabas ni Ella ang mga mani na nakuha nila mula sa squirrel at inalok ito kay Rika upang pasayahin siya. Hindi sila mananalo sa kompetisyon, pero at least makakakuha sila ng ilang masarap na mani mula sa isang random na squirrel. Sinabi ni Ella sa kanya na gusto niya ang kanilang pagkain, na ikinatuwa ni Rika at niyakap siya. Nang mas malapitan ng kanyang ama ang mga mani, napagtanto niya na ang mga ito ay Russian nuts na isang dekalidad na sangkap na napakahirap hanapin. Tinanong niya sila kung saan nila nakuha ang mga ito, at sinabi sa kanila ni Ella na nakuha nila ang mga ito mula sa isang squirrel. Hindi ito naiintindihan ni Rika at ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Reggie sa kanila na medyo mahabang kwento na sasabihin niya sa kanila sa ibang pagkakataon. Sinabi ng ama ni Rika kay Reggie kung ano ang mga Russian nuts na ikinagulat niya dahil wala siyang ideya. Patuloy niyang ipinaliwanag na kahit na ang magagaling na chef mula sa buong mundo ay hindi mahanap ang mga mani sa kabila ng mahabang panahon ng paghahanap. Gayunpaman, nang matagpuan ang mga mani, ang mga ito ay mahirap lutuin, at maraming chef ang nauwi sa pagkasira ng mga pinggan dahil dito. Minsan, gayunpaman, ang mga mani ay ibinigay sa palasyo ng isang hari. Doon, isang maalamat na royal chef ang nagtagumpay sa paggawa ng sauce mula sa kanila, at ang sarsa ay talagang masarap. Umaasa si Rika na makakagawa sila ng mga nuts noon, ngunit ibinunyag ng kanyang ama na ang maalamat na chef ay nasawi dahil sa pag-inom ng nut sauce, ibig sabihin ito ay lason sa mga chef. Saglit na nag-isip si Reggie at napagtanto niya na kung magagawa nilang muli ang sauce, tatalunan ng Rabbit Tavern ang negosyo ni Francis. Inaako niya ang tungkulin na gumawa ng sauce dahil siya ang may mga sangkap.
Nagpasya siyang hanapin ang squirrel kung saan nila ito huling nakita, ngunit hindi nila ito nakita or ang mga mani. Sinusubukan din ni Ella na hanapin ito gamit ang kanyang ilong, ngunit hindi ito gumana. Ang dalawa ay sumuko at nagpasya na umuwi, ngunit habang sila ay lumalayo, ang squirrel ay tumitingin sa kanila mula sa ibabaw ng isang puno, hinuhusgahan ang kanilang walang saysay na pagsisikap na hanapin ang nut god. Sa bahay, ikinwento nila kay Nina ang mga pangyayari ngayong araw at kung gaano sila kawalang silbi. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kung gaano kahirap hanapin ang mga mani, at kung paano magiging mahirap gawin ang sarsa ng walang nut sa loob. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng katok at pumunta para tingnan ito, sa pag-aakalang ito ang ulan. Nang buksan nila ang bintana, nalaman nilang ito ay ang squirrel, na dumating upang bigyan sila ng isang malaking halaga ng Russian nuts. Ito ay napaka-convenient para sa kanila, dahil makakatulong ito sa kanila na gawin ang sarsa na kailangan nila para matalo si Francis, or maaari nilang lasunin si Francis ng detergent. Nagpapasalamat sila sa squirrel at agad na gumawa ng sarsa. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na nila itong gawin. Mukha masarap at mabango ito. Ang lasa nito ay hindi pa perpekto ngunit may nakakapreskong aftertaste na hahayaan ang mga tao na gustuhin pa ito. Ito ay isang pambihirang delicacy na kahit na ang hari ay hindi nakakatikim nito ng madalas. Pagkatapos ay nagpasya silang gamitin ito sa Rabbit Tavern kung saan ito matitikman ng lahat. Habang ginagawa nila ito, si Francis ay nasa lansangan at naaamoy ang mabangong aroma ng nut sauce na kinikilala niya bilang parehong sarsa na inihain sa palasyo ng hari. Agad niyang sinusundan ang amoy para malaman kung sino ang gumagawa ng ganoong pagkain. Nalaman niya na ang pinagmulan ay sa Rabbit Tavern, at nagmamadali na pumunta sa loob upang makitang puno ito ng mga taong mahilig sa nut sauce. Tinanggap siya ni Reggie, tinutukoy siya bilang Pierre, at sinabi sa kanya na sisingilin niya siya ng 5 beses sa normal na halaga dahil mayroon siyang sariling gravitational pull, at ayaw niyang hayaan ang mga customer na maabala ng isang black hole sa anyo ng isang lalaki. Ito ay nagpapadismaya kay Francis na itinutuwid siya sa kanyang pangalan at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Francis ngunit sumunod pa rin at bumalik sa dulo ng linya. Makalipas ang isang oras, nagkaroon ng pagkakataon si Francis na maupo sa Rabbit Tavern at nilapitan ni Rika para sa kanyang order. Hiniling ni Francis na ihain ang anumang may sarsa ng Russian nuts, at inihain nila ito sa kanya. Inaako ni Reggie ang tungkulin na magbuhos ng nut sauce sa karne ni Francis, habang sinasabi niyang kainin ito habang mainit. Ang bango ng sarsa ay nagpapasabik sa ilong ni Francis, at nasasabik na siyang kainin ito. Sinubukan niya ang lasa, at nababalisa kapag ang bango ay kumalat sa kanyang bibig at umabot pa sa malayo, na nagpapalagay sa kanya na siya ay nasa isang shoujo anime. Sarap na kinain niya ang pagkain sa isang iglap, kaya naman naitanong ni Reggie kung hindi ba siya nabulunan. Biglang tumayo si Francis at hiniling na malaman kung sino ang gumawa ng sarsa. Imposibleng gawin ito dahil nasawi ang chief genius na lumikha nito kasama ang recipe. Tinanong niya kung ito ang may-ari ng Rabbit Tavern. Sinabi ni Reggie na ito ay sikretong malupit, at baka malaman ito ng talunan niyang sarili. Sinabing baka ito ang may-ari, pero hindi siya magsasabi ng kahit ano dahil may mga customer silang naghihintay. Hiniling niya sa kanya na umalis upang magbukas ng espasyo para sa isa pang customer na mapagsisilbihan. Si Francis ay nagbabayad ngunit nauwi sa pagkadismaya dahil wala siyang nahanap na clue. Sa labas ng tavern, patuloy na iniisip ni Francis kung sino ang maaaring gumawa ng sarsa. Alam niyang hindi iyon ang may-ari dahil hindi siya nakagawa noon, at alam niyang hindi ito si Rika dahil hindi ito marunong magluto. Pinaghihinalaan niyang si Reggie iyon at sinubukan siyang tanungin ng pribado. Nagtatapos siya sa pag-alok kay Reggie ng 1 bilyong yen bilang kapalit ng isang serving ng sauce. Sinabi sa kanya ni Reggie na ginawa niya ang sarsa partikular para sa Rabbit Tavern at hindi nagagawa ng higit pa, at kung gusto niya ng ilan, kailangan ni Francis na pumili ulit sa Rabbit Tavern para kainin ito. Dinagdagan ni Francis ang kanyang alok, ngunit tumanggi si Reggie na tanggapin ito. Dinagdagan pa ito ni Francis ngunit gayon paman, tumanggi si Reggie. Sinabi niya kay Francis na ang ilang mga tao ay hindi motibasyon ang pera, na nagudyok kay Francis na pumunta sa kanyang huling paraan, nagmamakaawa sa kamay at tuhod. Hiniling niya na ipakita ang lugar kung saan natagpuan ni Reggie ang mga mani sa halip, at sinabi sa kanya ni Reggie na iniiwan ito ng kanyang kaibigan sa kanyang bahay.
Tinanong ni Francis kung sino ang kaibigang ito, at sumagot si Reggie na ito ay ang nuts god na squirrel. Halatang parang hindi ito kapani-paniwala, at hindi siya pinaniniwalaan ni Francis. Nagsisimula pa nga siyang umiyak, dahil ayaw ni Reggie na makakuha ng madaming pera mula sa kanya kapalit ng secret formula. Dumating si Ella upang bigyan si Francis ng isang lunchbox na may kasamang pagkain na may kasamang rosyo sauce at inakay si Reggie palayo, na iniwan si Francis na walang pagpipilian kundi ang magpakasawa sa isa sa pinakamasasarap na pagkain na natikman niya. Kinabukasan, nakarinig si Reggie ng malakas na ingay na nagmumula sa kusina at sumisigaw si Nina. Natakot siya, iniisip na may nangyaring masama, ngunit sinubukan lang ni Ella ang kauna-unahang Japanese cutting knife. Patuloy na sinasabi sa kanya ni Nina na huwag gamitin ang kanyang buong lakas kapag gumagamit ng kutsilyo, ngunit sinabi sa kanya ni Ella na hindi ito ang kanyang buong lakas, 10% lamang. Hindi nito pinahihintulutan ang katotohanan na, sa kanyang susunod na hampas, naputol ang kutsilyo nang tumama sa mesa, at isang tipak ang lumipad diretso kay Nina. Sa kabutihang palad, si Nina ay isang multo at maaaring bawasan ang kanyang opacity upang maiwasan ang mga bagay-bagay. Sinisigawan niya si Ella dahil sa pagkasira ng isa pang kutsilyo sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Sinabi niya sa kanya na si Reggie ay magagalit sa kanya kapag nalaman niya ito, na agad na nagpapasisi kay Ella sa kanyang desisyon. Humarap siya kay Nina at humingi ng tawad, nakikiusap na ilihim ito kay Reggie. Mayroon silang ekstrang kutsilyo na gagamitin ni Reggie, at hindi na malaya na nawawala ang isa. Sinabi sa kanya ni Nina na ang kutsilyong nasira niya ay ang ekstrang kutsilyo, kaya hindi maiiwasang malaman ni Reggie ang tungkol dito. Galit din siya dahil hindi siya makakapagluto dahil walang sino man sa bahay na ito ang maaaring magluto maliban kay Reggie, at kahit na hindi ito pagkain. Si Reggie ay nakikinig sa kanila mula sa kanto at sa wakas ay naglakad sa kusina. Agad na iniulat ni Nina si Ella, ngunit mabilis na nagmadali si Ella na magtago sa likod ni Reggie at ini-report si Nina na galit sa kanya. Sinabi ni Reggie sa kanila na alam niya ang nangyari. At si Ella na naman. Nagulat si Ella nang marinig na alam ng kanyang master kung ano ang ginagawa niya at tinanong siya kung galit siya, ngunit hindi magagalit si Reggie sa isang kutsilyo or dalawa. Si Ella ay isang walang pakialam na nilalang, at hindi gusto ni Nina ang pagtrato sa kanya ni Reggie na parang sanggol. Hiniling niya kay Reggie na pumunta at bumili ng bagong kutsilyo dahil kailangan pa niyang magluto, ngunit sinabihan sila ni Reggie na huwag nang hayaang magluto muli si Ella. Habang naglalakad sila, nakalimutan ni Ella na nakasira siya ng kutsilyo at sa tingin niya ay tuluyan na siyang napatawad. Isang kagiliw-giliw na katangian sa mga bata at hayop ang makalimot sa mga simpleng bagay, kaya hindi ito pinapansin ni Reggie. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at sinusundan siya ni Ella sa likod nang maalala niya ang kanyang ginawa. Maya-maya ay nakarating na sila sa tindahan ng mga gamit at pumasok sa loob. Nakikita nilang madilim at madumi ang loob, parang ang tagal nang hindi nagbubukas ang tindahan. Tumingin sila sa paligid, at nakita ni Ella ang isang espada na gusto niya. Siya ay magiging isang cool na swordsman kung mahawakan niya ng maayos ang espada, ngunit hindi niya ito maiangat kahit isang minuto. Hinanap ni Reggie ang mga kutsilyo at nagsimulang tumawag para sa isang tao na tulungan siyang magbayad para sa mga ito, kung hindi ay nanakawin niya ang mga ito. Walang sumasagot sa kanya, kaya malakas siyang tumatawag na kung walang lalabas, magtatanim siya ng pampasabog sa buong lugar. Nakarinig sila ng mahinang daing na tila pag-aari ng isang multo. Si Reggie ay umulit at sumigaw muli, na pinalabas ang storekeeper na si Pauline at sinabi sa kanya na tumahimik, na tinatakot siya at si Ella. Matapos ang unang pagpapakita, si Pauline ay sumuri-suray at bumagsak muli sa ilalim ng counter habang siya ay nakadikit pa rin sa lupa. Tinanong siya ni Reggie kung okay lang siya, at sinabihan niya itong tumahimik dahil sinusubukan niyang gumawa ng walang usok na damo. Sinabi niya na natagpuan niya ang kanyang sarili sa sahig nang magising siya, na ikanalito ni Reggie. Kapag nakita siya ni Pauline ng maayos, nakikita niya na siya ang god of the detergent and potion na naririnig niya sa lahat ng oras. Nang makumpirma ni Reggie, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang nagpapatakbo ng shop. Ibinenta niya sa kanya ang mga kutsilyo, at sinabi sa kanya na umiinom siya ng isa sa kanyang likidong meth gabi-gabi upang manatiling gising. Siya ay napakaabala at pagod mula sa paggawa sa pag-aayos ng armor ng Red Cat Brigade, at ang kanilang mga gauntlets ay nagpapahirap sa kanya.
Naiintindihan na ngayon ni Reggie na si Pauline ay nagpupuyat ng buong gabi para ayusin ang mga bagay, sa halip na gumawa ng walang usok na damo. Tiningnan niya ang gauntlet at nakitang nawasak na ang iron plate. Alam niyang dahil ito sa pagsusumikap ni Annalisa, at ng kanyang team sa pagprotekta sa bayan mula sa mga tulisan at magnanakaw. Gumagawa sila ng mahusay na trabaho. Dinala ni Pauline si Reggie sa likod, at ipinakita sa kanya ang lahat ng sirang baluti na naghihintay para sa kanya upang ayusin. Tinanong siya ni Reggie kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho, at ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng katad or bakal para ayusin ang sirang baluti, ngunit mahirap ayusin ang mga gauntlets. Gusto niyang palitan na lang sila ng Red Cat Brigade ngunit patuloy silang tumanggi at hinihiling sa kanya na ayusin ang mga ito. Ipinaalala ni Reggie sa kanya na ang Red Cat Brigade ay naghihirap na dahil ginawa niya silang umasa sa kanyang mamahaling potion. Muli siyang umiinom ng isa pang meth potion at bumalik sa trabaho sa pag-aayos ng mga gauntlets kahit na magtatagal ang mga ito. Tinanong niya si Reggie kung maaari siyang gumawa ng ilang potion na magpapabilis sa proseso, sa pamamagitan ng pagdikit ng mga putol na piraso. Sa palagay ni Reggie ay hindi niya ito magagawa, ngunit iniisip niya ito at napagtanto na kaya niyang gumawa ng ganoon. Tumakbo siya palabas ng tindahan upang bumalik sa Botica, naiwan doon si Ella upang maglaro ng mga espada. Ibinigay niya kay Nina ang kanyang mga kutsilyo, at pumunta sa kanyang lab para ihalo ang lahat ng uri ng mga bagay para gawin ng isang potion na kailangan ni Pauline, at umalis. Bumalik siya sa tindahan ng mga kasangkapan at nakitang muli si Pauline sa sahig. Nahimatay siya dahil sa pagkapagod. Ipinakita ni Reggie sa kanya ang potion na ginawa niya, at sinabi sa kanya na gagawin nito ang gusto niya at mapapadali ang kanyang trabaho. Pumunta sila sa likod para subukan ito sa isa sa mga gauntlets. Pinagsasama-sama nila ang mga putol na piraso at inilalapat ang potion sa bitak, at ang mga piraso ay magkakadikit na parang mahika. Ang bitak ay nawawala pa nga. Ito ay karaniwang sumasalungat sa alituntunin ng alchemy, at si Reggie ay dapat na magbayad ng higit sa isang braso, isang binti, at isang kapatid para sa paggawa ng gayong sorcery. Humahanga si Pauline dito, at tinitingnan ang gauntlet upang makita kung ito ay hihiwalay kapag ikinakaway niya ito. Hindi naman na lalong humahanga sa kanya dahil hindi man lang tumagal ng isang segundo para matapos ang trabaho. Parehong hinahawakan ni Pauline at Reggie ang gauntlet sa magkabilang dulo, at hinaila ito upang makita kung ang mga piraso ay matatanggal ngunit hindi na hinihila ang mga ito hanggang sa mahulog sila sa sahig. Nagtagumpay si Reggie sa paggawa ng super glue na magpapadikit sa anumang bagay, at makakadagdag pa sa mga nawawalang atomo sa anumang bagay, na halos ginagawa siyang alchemy god. Iniisip niya kung paanong hindi na kailangang mag-alala si Annalisa tungkol sa kanyang baluti ngayon. Iniisip ni Pauline kung gaano siya kabilis makakapagtrabaho ngayon. Habang nag-uusap sila, ninakaw ni Ella ang pandikit sa mesa at inilagay ang ilan sa kanyang mga daliri upang paglaruan. Nangyayari ang mahika nito bago siya mabigyang babala ni Reggie, at nagkadikit ang kanyang mga daliri. Si Ella ay nabigla at sinubukang putulin ang pandikit gamit ang isang kutsilyo, ngunit hindi ito gumana. Umiiyak siya at hiniling kay Reggie na tulungan siya habang hawak ang mga kamay nito, na ikinatawa ni Pauline. Sinabihan siya ni Reggie na huminahon dahil puputulin niya ang mga daliri nito, ngunit nang subukan niyang bitawan ang kamay ni Ella, nalaman niyang dumaikit ang mga daliri nito sa daliri nito. Siya ay nabigla, at siya at si Ella ay sinubukang paghiwalayin ang kanilang mga daliri, ngunit hindi sila nagtagumpay, na talagang nakakatuwa kay Pauline. Hindi rin iniisip ni Ella na ito ay masyadong masama dahil siya ay mananatili sa kanyang master magpakailanman. Pagkatapos ay nagpa siya ang dalawa na umuwi, at nakita sila ni Pauline at sinabi sa kanila na bibisita siya sa ibang pagkakataon upang pasalamatan sila sa kanilang tulong. Pagdating nila sa Botica, napansin agad ni Nina na may kakaiba habang magkahawak ang dalawa. Sinabi sa kanya ni Ella na ang pandikit ang gumawa nito. Nagpahayag si Ella ng kagalakan na makapit muli sa kanyang master. Tinanong ni Nina kung ibig sabihin nito ay gagawin nila ang lahat ng magkasama, tulad ng pagpunta sa banyo, pagligo, at pagpunta sa kwarto ng magkasama. Kinumpirma at inulit ni Reggie kay Ella na pupunta sila sa banyo at maliligo ng magkasama, na hindi naman talaga niya ikinaalarma. Sa halip ay ikinaalarma nito ni Nina. Sinabi ni Nina sa kanila na tatawagan niya ang magpulis, ang FBI, Interpol, at ang presidente para habulin si Reggie.
Itinuro ni Ella na siya ay may maruming pag-iisip, at tinuro siya nito at tinawag siyang pinakamarumi dito, kaya napahiya si Nina. Sinusubukang tanggihan ito ni Nina, ngunit huli na dahil isa siyang maruming mag-isip. Tinanong siya ni Reggie kung ano ang eksaktong iniisip niya, at hindi niya sinasabi, ngunit mabilis na napagtanto ni Reggie kung ano ang sinasabi niya at itinuro din ang daliri niya sa kanya. Umalis sila ni Ella sa silid, at sa huling minuto, tinanggap ni Nina na siya ay may maruming pag-iisip at nangakong di na mag-iisip ng masama. Pumunta sila sa lab at gumawa ng kaguluhan habang sinusubukang gumawa ng isa pang potion na makakatulong sa kanila na makaalis, or kung hindi, mababawasan sila ng isang daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay sila sa paggawa ng potion na tinatawag na removing finger potion. Ayaw gamitin ni Ella ang potion dahil gusto niyang manatiling ganito magpakailanman, at gumagalaw ng husto para maantala si Reggie. Sa kasamaang palad para sa kanya, inilapat ni Reggie ang potion, at naghiwalay sila. Agad niya itong pinagalitan dahil sa paghawak sa mga bagay na hindi niya alam ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Nalulungkot si Ella na hindi na siya nakadikit sa kanyang master at umiiyak, dahilan para iwan siya ni Reggie. Samantala, ang Demon King na si Angeles ay nasa kanyang kastilyo na kumakain ng likidong meth na ginawa ni Reggie. Siya ay humiling ng higit pa, ngunit ang kanyang katulong, si Bob, ay sinusubukang sabihin sa kanya na masisira ang kanyang tiyan kung magpapatuloy siya. Nang maglaon, dinalhan ni Bob si Angeles ng isa pang vial ng energy potion, at ininom niya ito kaagad. Humingi siya ng isa pa, ngunit isa lang ang binili ni Bob. Pinadala siya ni Angeles ng dalawa, pero nag-aalala si Bob na baka mahumaling si Angeles dito. Gamot pera nito, at baka may side effect na hindi nila alam. Walang pakialam si Angeles sa opinyon or alalahanin ni Bob, at dahil hindi niya pinansin ang kanyang utos na magdala ng 2 potion, hinatulan ni Angeles si Bob ng 300 taon sa Manila Bay. Inalis siya ng mga gwardya sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo at paghingi ng tawad. Nag-isip si Angeles ng ibang paraan para makuha ang susunod na potion. Kakailanganin niyang gawin ito ng mag-isa. Ginagamit niya ang kanyang magic para magsagawa ng transport spell, na inuubos ang 90% ng kanyang mana, para umalis sa kanyang kaharian at maglakbay sa bayan ng tao. Nag-teleport siya sa harap ng botika ni Reggie at pumasok sa loob na mukhang pagod na walang natitira sa kanyang mana. Tinanong ni Reggie kung ayos lang siya, at sinabi sa kanya ni Angeles na naglakbay siya mula sa isang malayong lupain upang maghanap ng kanyang mga potion. Humihingi siya ng isang vial ng energy potion. Nagpapasalamat si Reggie sa kanyang paglalakbay ng napakatagal upang bisitahin ang kanyang tindahan. Inilabas niya ang potion at sinisingil siya ng 200 yen. Nagulat si Angeles na hilingin sa kanya na magbayad, at sinabi sa kanya ni Reggie na ganoon ang karaniwan, nagbabayad ang mga tao para sa mga bagay. Nagsimula siyang magtaka kung sino si Angeles at nakakuha ng brief mula sa mga diwata. Si Angeles ay isang fish tyrant ruler na namumuno sa uri ng demonyo, ang Demon King. Nagulat si Reggie sa narinig dahil parang bata si Angeles. Tinanong muli ni Angeles si Reggie kung gusto niyang bayaran niya ang potion, na ikinamulat ni Reggie dahil para siyang NPC. Pinandilatan siya ni Angeles na nagpapatakot kay Reggie ngunit hindi sapat para ibigay niya ang potion ng libre. Sinabihan niya si Angeles na bayaran ang potion kung gusto niya, ngunit hindi iyon gagawin ni Angeles. Sinabi niya kay Reggie na bibigyan niya siya ng pagkakataong mag-alok ng mga potion ng libre. Gusto niyang sabihin sa kanya ni Reggie na uminom ng maraming potion na gusto niya. Nagpa siya si Reggie na huwag tumingin kay Angeles sa mga mata dahil baka ma-hypnotize siya nito. Sinabi niya sa kanya na magbayad kung gusto niyang makakuha ng potion dahil lahat ng mga customer ay pantay sa kanya. Napakunot noo si Angeles nang marahan siyang sinagot ni Reggie. Tinanong siya ni Reggie kung mayroon siyang pera, at inamin ni Angeles na wala siyang pera ng tao, kaya ibinalik ni Reggie ang potion. Nang tanungin ni Angeles kung ano ang nilagay ni Reggie sa potion para ito ay maging masarap, nakita niyang ibinalik iyon ni Reggie. Tinatanong niya kung hindi niya ito ibibigay sa kanya. Sinabi sa kanya ni Reggie na hindi siya dapat umasa na bibigyan siya ng mga bagay ng libre dahil kailangan niyang kumita. Sinabi ni Reggie sa kanya na umalis sa kanyang tindahan kung wala siyang bibilhin. Nagpagalit ito kay Angeles. Nagbanta siyang tatangayin ang tindahan at sisirain ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Reggie na kung gagawin niya iyon, hindi na siya gagawa ng anuman sa mga potion.
Siyempre, hindi opsyon yun para kay Angeles dahil nahumaling na siya ngayon sa mga potion. Agad siyang kumalma at humingi ng tawad. Nagbabago ang kanyang saloobin, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Reggie sa paraang inaasahan pa rin na mabibigyan siya ng potion ng libre. Sinabi sa kanya ni Reggie na sinusubukan niyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga potion, bakit ginagamit ng isang tao ang kanilang katayuan at kapangyarihan para subukang agawin ang kanyang pagsusumikap. Napagtanto ni Angeles na hindi masyadong magandang gawin iyon. Nagpagulat ito kay Reggie dahil hindi niya inaasahan na may moral or napakaamo ng Demon King. Sa sandaling iyon, dumating si Ella upang tawagan si Reggie upang pumunta at kumain. Nang makita ni Angeles si Ella, agad siyang nabigla na ikinagulat ni na Ella at Reggie. Tinanong niya si Ella para sa kanyang pangalan, at kapag sinabi niya sa kanya, sinabi ni Angeles sa kanya na ito ang pinakamagandang pangalan na narinig niya. Nagpatuloy siya sa isang pagiging Rizboy tungkol sa kung gaano karangal ang kanyang mga tainga, at kung gaano kakintab ang kanyang pilak na buhok, at ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos, tumalikod siya at hiniling kay Ella na maging asawa niya, ngunit tahasan itong tumanggi dahil gusto niya si Reggie. Nasasaktan si Angeles at ayaw niyang may hamarang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Reggie na hindi siya humahadlang, hindi lang siya gusto ni Ella. Tinapik niya ang ulo nito na halos mapaiyak si Angeles. Sinabi ni Ella kay Reggie na malapit nang maging handa ang pagkain at umalis. Sinabihan ni Reggie si Angeles na umalis, ngunit pinigilan siya ni Angeles upang mag-alok. Hiningi niya si Ella at isang potion bilang kapalit ng kalahati ng mundo kapag nasakop niya ito. Sinabi sa kanya ni Reggie na kawalang isip iyon at dapat niyang gantimpalaan ang kanyang mga kampan, na gagawin sana ang halos lahat ng trabaho para sakupin ang mundo para sa kanya. Sinabi ni Reggie na hindi siya karapat-dapat sa kalahati ng mundo kapag wala pa siyang nagawa. Hiniling niya sa kanya na alagaan ang kanyang mga kasambahay sa halip na naiintindihan at sinang-ayunan ni Angeles, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip dahil gusto niya si Ella ng labis na ipagpapalit niya ang kalahati ng mundo upang makuha siya. Tumanggi si Reggie dahil hindi binibenta si Ella, at hindi niya ito gusto. Hindi alam ni Angeles ang gagawin dahil gusto niya pareho ng potion at si Ella. Sinabi ni Reggie na gusto rin ni Ella ang mga potion, kaya humingi si Angeles ng 2 potion kay Reggie. Pinaalalahanan siya ni Reggie na wala siyang pambayad sa mga ito. Walang ibang pagpipilian si Angeles kundi ang umalis, at tumakbo siya palabas ng tindahan na umiiyak. Makalipas ang 3 araw, bumalik siya na may dalang isang supot ng pera para makabili ng potion. Tinanong siya ni Reggie kung paano niya nakuha ang pera, at sinabi ni Angeles sa kanya na pumunta siya sa bayan at tinakat ang mga tao na bigyan siya ng pera. Nang tingnan ni Reggie ang loob ng pouch, nalaman niyang barya lang ito at mga candy. Tinanong niya si Angeles kung naniniwala pa nga ba ang mga tao na siya ang Demon King, or kung gumawa siya ng magic trick para kumbensihin sila. Hindi nagsagawa ng stunt si Angeles dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang lokasyon sa kanyang mga kaaway. Siya ay naniniwala na sila ay tumingin lamang sa kanya at nakinig sa kanyang mga salita, at ang makaharing dignidad sa loob niya ay nagpaunawa sa kanila. Tinapik siya ni Reggie sa balikat dahil maganda ang kanyang ginawa, at sinabi sa kanya na tiyak na naawa ang mga tao sa kanya. Kumbinsido si Angeles na natatakot sila sa kanya at sumuko dahil malamang nananakot siya. Sumang-ayon na lang si Reggie sa kanya dahil sa awa rin at sinabing hindi sapat ang pera, pero bibigyan niya ito ng potion dahil masama ang pakiramdam niya. Hindi ito sinasang-ayunan ni Angeles dahil ayaw niyang kawan siya. Gusto niyang pumunta at maghanap ng sapat na pera, ngunit sinabi sa kanya ni Reggie na ayos lang dahil naaawa siya dito at bibigyan na niya ito ng isang potion. Ikinagagalit nito si Angeles dahil hindi niya kailangan ng simpatiya ni Reggie. Sinusubukan niyang huwag tanggapin ang potion dahil hindi siya nakakaawa. Lumabas si Ella, at binibigay sa kanya ni Angeles ang potion, ngunit hindi ito tinanggap ni Ella dahil mayroon siyang sariling potion, na ibinigay sa kanya ni Reggie. Dahil dito ay bumagsak si Angeles sa sahig na lalong ikinaawa ni Reggie sa kanya. Isa siyang Demon King, ngunit hindi siya nakakuha ng sapat na pera mula sa mga taong naawa sa kanya. Binigyan siya ng potion dahil sa awa at ibinigay ito kay Ella, ngunit tinanggihan niya ito. Sinisisi ni Angeles si Reggie na hamarang muli sa kanya, at dahil naaawa lang si Reggie sa kanya, nag-alok siya ng isa pang potion bilang souvenir. Napaiyak si Angeles dahil halatang kinukot siya ni Reggie.
Sinabihan siya ni Reggie na inumin ang potion ng maayos, ngunit ayaw ni Angeles ng kaawa-awang potion. Inubos ni Ella ang kanyang potion at hiniling kay Reggie na gumawa ng higit pa para sa kanya. Nakuha ni Angeles ang ideya na kung siya mismo ang gagawa ng mga potion, magiging kanya si Ella. Ito ay isang magandang ideya, halos gumawa siya ng isang bal-isang tawa. Binago niya ang kanyang diskarte at yumuko, hiniling kay Reggie na kunin siya bilang kanyang apprentice. Ayaw ni Reggie na yumuko si Angeles dahil siya ang Demon King, dahil mapapahiya ang kanyang mga kampan. Tumanggi din siyang kunin siya bilang isang apprentice, at inihayag ni Angeles na hinulaan niya na sasabihin iyon ni Reggie. Inaalok niya sa kanya ang kalahati ng mundo kapalit ng pagiging estudyante niya, ngunit tumanggi si Reggie na tanggapin iyon. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito kailangan, at na dapat lamang niyang ayalay ang kalahati ng mundo kapag nasakop niya muna ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi isang bagay na maaaring ituro. Ito ay binibigyang kahulugan ni Angeles bilang ang mga diskarte ay hindi itinuro ngunit ninanakaw, at itinala ito sa kanyang aklat. Sa tingin ni Reggie, si Angeles ay may maraming oras sa kanyang mga kamay kung gusto niyang subukan at gawin iyon. Sinabi sa kanya ni Angeles na pupunta siya sa tindahan sa loob ng 5 oras sa loob ng 5 araw, at gagawa siya ng ilang mga simpleng trabaho tulad ng pagpapakinis ng mga bote. Sa oras na iyon, napagtanto ni Reggie na hindi niya matatanggal ng ganoon kadali si Angeles at tinanggap niya ito. Sinabi ni Reggie sa kanya na hindi siya magtuturo sa kanya ng anuman, at dapat siyang pumunta sa katapusan ng linggo dahil ito ang pinakaabala. Tinanggap ito ni Angeles kahit sinabi sa kanya ni Reggie na pwede siyang maging strikto, at nagpasalamat siya. Lumabas si Nina para sabihin kina Reggie at Ella na handa na ang tsaa at nakikilala niya si Angeles. Tinanong niya kung sino siya, at hindi pinahahalagahan ni Angeles ang kanyang tono, at hinatulan niya siya ng hagupit. Tinanong ni Nina kung si Angeles ay isang tao na dapat niyang iwasang makipag-eye contact, at bago makasagot ang sinuman, nawala siya, na tinatakot ang buhay ni Angeles. At ayon kung paano naging empleyado ng botika ni Reggie ang Demon King. Bumalik sa kastilyo ng Demon King, nag-aalala si Bob para kay Angeles dahil matagal na siyang umalis. Nanghihinayang siya na hindi siya binilhan ng mas maraming potion. Kahit na bumalik si Angeles sa kanyang kastilyo, umalis siya para magtrabaho sa botika ni Reggie. Dahil dito, kinuha ni Bob ang kanyang sarili na hanapin siya sa pamamagitan ng pag-post ng mga poster ng nawawalang tao sa mga lansangan. Dumating si Pauline para tanungin si Bob kung hinahanap niya si Angeles. Nang umamin ito, sinabi nito sa kanya na kilala niya ito at dinala siya sa botika ni Reggie. Doon, ipinakilala ni Bob ang kanyang sarili kay Reggie, at habang ginagawa niya iyon, lumabas si Angeles at nakita siya. Saglit silang nag-uusap, at ipinaliwanag ni Angeles kung bakit siya nawawala nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Reggie kay Angeles na dapat ay sinabi niya sa kanyang tagapag-alaga na siya ay nagtatrabaho ng part-time, ngunit ipinaliwanag ni Angeles na si Bob ay hindi kanyang tagapag-alaga. Gayunpaman, hindi interesado si Reggie sa kanyang sasabihin. Nagbanta siya na sisibakan siya kapag hindi niya susundin ang kanyang mga alituntunin, kaya humingi ng tawad si Angeles. Nang makita ni Bob si Angeles na nagpapakita ng paggalang at pagsunod kay Reggie, tinuturing niya si Reggie bilang isang dakilang Demon King na higit pa sa Demon King mismo. Wala pang nakagawa ng ganoong gawa, at kahit si Angeles ay sumasang-ayon. Hindi alam ni Reggie kung paano siya mapupunta mula sa isang Diyos ng medisina tungo sa isang dakilang Demon King sa napakaikling panahon. Sinabi ni Bob kay Reggie na mapagkakatiwalaan niya si Angeles dahil alam niyang isa siyang dakilang Demon King. Umaasa siyang maaalagaan niya si Angeles at umalis. Natapos ang araw, at natulog si Reggie at iniisip kung gaano kabisi ang araw na iyon. Kinabukasan, nagpa siya ang trio ng botika na magtungo sa isang picnic malapit sa lawa. Nag-aalala si Reggie na baka gusto ng mga babae na magbakasyon kung saan doon sila magpapalipas ng gabi, ngunit sinabi sa kanya ni Nina na mas gusto niyang magpiknak sa lawa dahil doon siya madalas pumunta kasama ang kanyang pamilya noong siya ay buhay pa. Marami itong alaala para sa kanya, at masaya siyang pumunta doon kasama sina Reggie at Ella. Sumang-ayon si Reggie, pero bago sila makaalis, dumating si Angeles at nagpasalamat sa paghihintay sa kanya, kahit na nagkataon lang. Hindi man lang nila siya inimbitahan. Walang pakialam si Angeles, at handa na siyang umalis pero ayaw siyang isama ng grupo.
Tumakas sila palayo sa kanya, at napilitan siyang habulin sila at nakahabol sa kanila. Dumaan sila sa kagubatan, at nagulat si Reggie na may lawa doon dahil ito ang unang beses na narinig niya ito. Sinabi ni Nina na mahirap itong hanapin maliban kung alam mo ang daan. Maya-maya, nakarating na sila sa lugar. Pagdating nila, nakita nila na maganda, tahimik, at payapa na lugar na walang ibang nakikita maliban sa mga puno at bulaklak. Doon, nagsimulang mag-alala si Reggie dahil masyadong tahimik. Naalala ni Nina na ang lugar ay dating masigla 100 taon na ang nakalilipas, ibig sabihin malaki na ang pinagbago nito. Nakita ni Ella ang ilang karatula sa malapit na nakaturo sa kabilang daan ng kagubatan at nagbabala sa mga halimaw at hayop doon. Ito ang dahilan kung bakit wala nang pumupunta sa lawa. Buong pagmamalaking ipinangako ni Angeles kay Reggie na paprotektahan niya sila kung may umatake man, at ganoon din ang ipinangako ni Ella. Nagpa siya si Reggie na tanggapin ang kanilang salita para dito, at nagsimula ang picnic. Mayroon silang ilang tsaa, at nagpapasalamat si Reggie kay Nina sa pagsasabi sa kanila tungkol sa lugar. Ito ay isang nakakapreskong lugar. Sinabi sa kanya ni Nina na mas masaya siyang gawin iyon dahil masaya siya kapag nasa paligid niya sila. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, at napaiyak siya. Naantig siya sa kanyang kaligayahan at sa katotohanang naabot niya ito. Bumangon si Angeles at idineklara na, dahil ito rin ang kanyang unang picnic, sobrang naantig siya. Tinanong siya ni Reggie kung siya ay isang introvert, at bago pa magalit si Angeles, nag-aalok siya na turuan siya kung paano mangisda dahil ang isang introvert na tulad niya ay hindi nagagawa iyon noon. Nakangiting tinanggap ito ni Angeles, at pumunta sila sa lawa para magsimula. Sinabi ni Reggie kay Angeles ang unang hakbang, humanap ng lugar kung saan may isda. Dahil dito, nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na find fish. Agad niyang nakita ang isda at masaya siyang nagsimulang mangisda. Nagpalit sina Nina at Ella sa kanilang mga swimsuit para lumangoy sa lawa. Tinanong ni Nina si Reggie kung maganda ba siya dahil pamayat siya para magkasya sa kanyang swimsuit. Pinupuri siya ni Reggie at sinabi sa kanya na mukhang malaki na siya rito, na ikinatutuwa ni Nina. Si Ella, na mabilis na lamusong sa tubig, ay pinapasok si Nina habang nagsasaboy ng tubig sa kanya at kay Reggie. Habang naglalaro ang dalawa sa tubig, hiniling ni Reggie kay Angeles na ipagpatuloy ang kanilang pangingisda, ngunit iba ang mood ni Angeles nang makita ang kanyang minamahal na si Ella na naka-swimsuit. Nawala ang sarili, dumudugo ang ilong, at bumagsak sa lupa. Maayos naman siya, at walang pinagsisisihan sa mundo. Hinahayaan siya ni Reggie dahil kaya niya itong mag-isa gamit ang kanyang sikretong sandata na tinatawag na Big Catch Body, isang malakas na jelly na naglalaman ng mga pheromone na may malakas na epekto sa pang-amoy ng isda. Iniisip ni Reggie ang kanyang proseso sa paggawa ng jelly. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-angkop ng isang beast lure potion na ginawa niya noon, at ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-aakit ng isda sa kanyang kawit. Itinapon niya sa tubig ang kanyang wire na pangingisda, na agad na umaakit ng mga isda, ngunit ang mga isda ay nagwawala kapag may dumating na mas malaking isda, na sa una ay nakakalito kay Reggie. Hindi nagtagal ay natuwa siyang makita ang mas malalaking isda, at chinir siya ni Nina at Ella kapag nakita nilang may nahuli siya. Sinusubukan niyang hilahin ang isda mula sa tubig, ngunit ito ay masyadong mabigat. Pilit itong humiwalay na halos hilahin siya sa tubig, ngunit kumapit si Reggie at kalaunan ay inilabas ito sa tubig, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa kasama sina Nina at Ella. Ang isda ay dumadapo sa lupa sa anyo ng isang patak ng tubig na nagsisimulang gumalaw, at nagiging isang babae. Ang babae, na ang pangalan ay Vicky, ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa pagkahuli dahil akala niya ay nakakita siya ng pagkain, ngunit ito ay konektado sa isang kawit, na sumakit sa kanyang pisngi. Nataranta sina Nina at Ella nang makita ang babae dahil kakaharap lang nito sa kanila. Hindi rin alam ni Reggie kung paano ito ipapaliwanag, ngunit sinabi niya sa kanila na magkasama silang nangisda sa kanya. Galit si Vicky sa mga taong hamuli sa kanya at tinawag silang malupit. Humihingi ng paumanhin si Reggie dahil hindi niya sinusubukang mangisda sa kanya. Hiniling ni Reggie sa kanya na umalis kay Angeles na nadaganan niya noong umahan siya sa tubig at naging dahilan ng pagkahimatay niya. Maya-maya, kapag nagising na si Angeles, tinanong niya si Reggie kung maaari ba nilang palayasin si Vicky dahil di naganan siya nito at hindi karapat-dapat na mabuhay. Ipinakilala ni Vicky ang kanyang sarili bilang espiritu ng lawa habang nagtatago sa likod ni Reggie, natatakot kay Angeles.
Humingi siya ng paumanhin sa pagdaygan niya sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi na rin maalala ni Angeles kung bakit siya nandoon, kaya sinabihan ni Ella si Vicky na huwag siyang pansinin at kumain ng tanghalian kasama nila, niyaya si Reggie na sumali din. Sinabihan niya si Angeles na huwag ay bully si Vicky, at nadismaya si Angeles na pag-alitan siya ng kanyang minamahal at nagtatampo. Ipinakita ni Nina kay Vicky na marami silang pagkain, at nagsimula siyang makaramdam na hindi karapat-dapat sa kanilang tanghalian. Wala siyang tiwala sa sarili at iniisip niyang gagawin niyang awkward ang tanghalian nila. Sinabi sa kanya ni Reggie na ayos lang, pero nagsimulang isipin ni Vicky na baka nagpapanggap ang grupo na tanggapin siya sa grupo nila dahil gusto lang nilang magsabi ng masama sa kanya mamaya. Sinabi sa kanya ni Reggie na hindi nila gagawin iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagiging negatibo. Lumapit sa kanya si Ella at sinabi sa kanya na mabubuting tao sina Nina at Reggie, at inalok siya ng sandwich habang kumakalam ang kanyang tiyan. Nang sa wakas ay tinanggap na niya ang sandwich at kinain ito, nasiyahan siya dito. Sinabi sa kanya ni Nina na maaari siyang magkaroon ng marami hanggat gusto niya, ngunit hindi siya sigurado, nagtatanong kung hindi nila siya ibubuli pagkatapos niyang kainin ang pagkain. Siyempre, hindi nila siya ibubuli. Gusto ni Nina, ang gumawa ng mga sandwich kung kakainin ni Vicky ang kanyang pagkain. Sa wakas ay tinanggap ni Vicky na sumama sa kanila at kumain ng kanilang pagkain. Nag-uusap na sila ng maayos, at nalaman ni Vicky na ang ginamit ni Reggie na pang-akit sa kanyang hook ay isa sa mga gamot na ginawa niya. Hindi niya akalain na makakahuli siya ng espiritu. Nagtataka si Nina tungkol sa mga espiritu at sa kanilang pag-iral, nakalimutang isa rin siyang espiritu. Iniiba niya ang paksa at tinanong si Vicky tungkol sa hindi niya kinakain. Curious din si Reggie doon, at tinanong kung bakit hindi niya kinakain ang isda sa lawa. Sinabi ni Vicky na hindi niya makakain ang kanyang mga kaibigan, ngunit ito ay dahil hindi niya sila mahuli. Ipinaliwanag niya na dati niyang kinakain ang mga handog na iniwan ng mga taong pupunta sa lawa, ngunit hindi na sila dumarating. Naalala ni Nina na dati ay may shrine din sa lugar, at idinagdag ni Vicky na siya ay isang kahangahangang espiritu minsan, ngunit kumakain lamang siya ng mga handog at walang ginawa para sa mga tao. Iniisip niya na akala nila siya ay isang kaiyahiyang espiritu at nawalan ng tiwala sa kanya. Habang lumiliit ang bilang nila, nagpakita ang mga halimaw, na lalong nagpal-ayad sa mga tao. Habang nagsasalita si Vicky, nalulungkot siya at nag-aalala na pagtatawanan siya ng kanyang mga bagong kaibigan ngayong nalaman na nila ang kanyang kwento. Tiniyak naman ni Nina at Ella na hindi siya tatawanan ng mga ito. Sa sandaling ito, si Vicky ay nagiging patak at humiling na dalhin siya sa tubig. Mabilis na nagmadali si Reggie na itapon siya sa tubig, at pagkatapos magpalamig, muli siyang lumabas. Ipinaliwanag niya na hindi niya mapapanatili ang kanyang pisikal na anyo maliban kung ang temperatura ng kanyang katawan ay mananatiling mababa, kaya gusto niyang manatili sa tubig ng ilang sandali. Pinakiusapan siya ni Reggie na mangisda kasama sila dahil nasa tubig na siya, at makikita niya muli ang pain. Gayunpaman, hindi iniisip ni Vicky na makakahuli siya ng anuman, at ang grupo ay hindi magiging masaya sa pangingisda kasama siya. Tiniyak sa kanya ni Ella at Nina na ayos lang kung ipapakita nila sa kanya kung paano ito gagawin. Inanunsyo ni Reggie na magkakaroon sila ng isang uri ng kompetisyon at magsaya. Tinulungan niya si Vicky na i-set up ang kanyang fishing pole at sinabihan siyang iangat ito kapag may nahuli siya. Tila nag-aalala si Vicky, at tinanong ni Reggie kung bakit. Tinatanong ni Vicky kung bakit siya maalalahanin. Hindi rin alam ni Reggie kung bakit, kaya naisip ni Vicky na maaaring dahil ito sa gusto nitong magkaroon ito ng pabor sa kanya para magamit siya sa ibang pagkakataon. Itinanggi ito ni Reggie, at sa sandaling iyon, ang kawit ni Vicky ay nakahuli ng isda, at kailangan niyang tumuon sa pag-alis nito sa tubig. Hindi niya alam ang gagawin at tinanong niya si Reggie kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Reggie na isa sa mga kaibigan niya ang dumating. Inihayag ni Vicky na wala siyang mga kaibigan, habang nagiging malungkot. Sinabihan siya ni Reggie na huwag malungkot dahil nakahuli siya ng isda. Tinulungan niya itong kumapit sa poste at iangat ito ng mas mataas. Sa tulong ni Reggie, matagumpay na nahuli ni Vicky ang isang isda na ikinatuwa niya at napatawa kasama si Reggie. Kapag tinitingnan nila ang pag-unlad ni Ella at Nina, nakita nila na ang isang nahuli ni Vicky ay balewala lang. Sumasali rin si Angeles sa kompetisyon at may malaking tumpok ng isda.
Ginagamit niya ang kanyang sariling mga kamay sa pangingisda, at sinabi kay Ella na gagawin niya ang lahat para mahulog ito sa kanya. Tumalon si Angeles pabalik sa tubig para maghanap ng mas maraming isda. Hinikayat ni Reggie si Vicky na mangisda pa para manalo sila kina Nina, Ella, at Angeles. Hindi naman nakalain ni Vicky na makakahabol sila dahil nalamangan na sila. Tinanong siya ni Reggie kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang Lake Spirit powers para mas madaling manghuli ng isda, ngunit walang kapangyarihan si Vicky, kaya hinihikayat siya ni Reggie na subukan ang kanyang makakaya. Nang maglaon, lahat sila ay nakahuli ng malalaking tambak na isda at handa nang makita kung sino ang nanalo. Nakakuha si Angeles ng 24, nakuha ni Nina at Ella ang 26, at nakuha ni Vicky at Reggie ang 23, kaya sina Ella at Nina ang nagwagi. Sa tingin ni Reggie, sobra-sobra na ang isda para ibalik nila ang lahat sa General Store at Rabbit Tavern, kaya ibinibigay niya ang natitira kay Vicky kapag nagutom ito. Pero negative pa rin si Vicky, at hindi siya naniniwala na binibigyan lang siya ni Reggie ng pagkain ng walang dahilan. Ang mga tao ay palaging naghihintay ng kapalit. Nang mag-iwan sila ng mga alay para sa kanya, humingi sila ng iba't ibang pabor, tulad ng pagbuhos ng ulan at pagwawakas ng tagtuyot, ngunit hindi niya maibigay iyon dahil espiritu lamang siya, hindi Diyos. Nalulungkot si Vicky dahil pakiramdam niya ay wala siyang magagawa. Hiniling niya sa kanila na huwag na silang bumalik dito at humingi ng tawad. Sinabi sa kanya ni Reggie na hindi siya umaasa ng anuman mula sa kanya, dahil okay lang na laging nasa receiving or giving end bilang kaibigan. Hindi siya isang taong mahilig sa mga relasyong may interes sa sarili. Hinawakan niya ang mga kamay nito para bigyan siya ng katiyakan, kaya naman iniisip ni Vicky kung talagang magkaibigan sila. Lumapit din si Ella para hawakan ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na kaibigan din niya ito, at ganoon din si Nina. Ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga sa kanya ang lawa at nasaksihan niya ito kasama si Vicky. Si Angeles ay pumapasok din, ngunit hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Vicky. Gayunpaman, pinupuri niya ito sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang opinyon ni Ella tungkol sa kanya, at bukas siya sa ideya na maging kaibigan. Maya-maya, umupo na silang lahat para mag-usap, at nag-aalala si Vicky na hindi na siya babalikan ng mga kaibigan niya. Binibigyan siya ni Reggie ng part-time na trabaho sa Botica kung mamimiss niya sila. Pero ayaw ni Vicky ng part-time job. Sa palagay niya, ang mga part-timer ay madaling isinasantabi kapag hindi na sila kailangan. Gusto niya ng full-time na trabaho, ngunit magiging problema iyon dahil hindi niya mapapanatili ang kanyang pisikal na anyo, dahil kailangan niyang panatilihing mababa ang temperatura ng kanyang katawan. Tinanggihan niya ang alok ngunit nagpasalamat kay Reggie para sa kanyang pagsasaalang-alang. Nag-isip si Reggie ng 1 minuto at napunta sa isang ideya na gamitin ang isa sa kanyang mga gamot, isang cooling gel. Medyo inilapat niya iyon sa braso ni Vicky. Nagustuhan kaagad ito ni Vicky, at sinabi sa kanya ni Reggie na kung ilalapat niya ito sa kanyang balat, mananatili siyang malamig sa buong araw. Super impressed siya, kaya tinanong siya ni Nina at Ella kung tatanggapin niya ang alok na magtrabaho sa Botica. Tinanong sila ni Vicky kung magiging okay lang sa kanila, at sumang-ayon sila. Sinabi sa kanya ni Reggie na maaari siyang pumunta, ngunit magsisimula siya bilang isang part-time na empleyado. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng magandang dahilan para bisitahin sila kapag namiss niya sila, at hindi niya kailangang mag-isa sa lahat ng oras. Pinaiyak siya nito, at pinasalamatan niya sila para dito at nangakong gagawin niya ang lahat para maging isang full-time na empleyado, dahil ito lang ang gusto niya. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Vicky ang kanyang mga kaibigan sa unang pagkakataon. Siya ay nakatalaga kay Angeles na magsasanay sa kanya, at malugod niyang tinanggap. Natakot si Vicky dahil si Angeles ang Demon King, at nagtago siya sa likod ni Nina. Si Angeles ay sineseryoso ang kanyang bagong tungkulin at sinabi kay Vicky na bibigyan niya siya ng trabaho. Tinatanong ni Angeles kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, at kapag sinabi niyang kakaunti na lang ang gagawin niya, hindi siya sumasang-ayon. Ibig sabihin, mapapabilib niya si Ella sa kanyang husay na pangalagaan ang kanyang junior. Nagulat si Reggie na nasa topic pa ring iyon si Angeles. Tinukoy ni Vicky si Ella sa pamilyar na paraan, ngunit pinagalitan siya ni Angeles dahil sa pagiging masyadong casual. Hindi ito maintindihan ni Vicky dahil akala niya ay magkaibigan na sila ni Ella.
Dahil dito, napagtanto ni Angeles na si Vicky ay mas malapit kay Ella kaysa sa kanya, at mabilis niyang binago ang kanyang saloobin. Sinabi ni Angeles sa kanya na maaari niyang tanungin siya ng anumang bagay na gusto niyang malaman, at gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Bagamat hindi nakikita ni Reggie ang kanyang pangangatwiran, gusto niya kung gaano kay determinado si Angeles na gawin ang lahat para mapagtagumpayan si Ella. Kinabukasan, binisita si Reggie ng isang lalaking nagngangalang Rico, isang mayordomo na naglilingkod sa Lord Clarence Vargas. Naroon siya para anyayahan siya sa manor ng Panginoon, na ipinadala ni Lady Fatima. Dinala niya siya sa labas sa karwahe na maghahatid sa kanya sa manor. Hindi nagtagal, dumating si Reggie sa manor at nakipagkita kay Lady Fatima, na narinig na ang tungkol sa kanya noon. Tinanong ni Reggie kung bakit siya inimbitahan dito, at sinabi sa kanya ni Lady Fatima na gusto niyang gumawa siya ng ointment ng pagpapabata. Tinanong ni Reggie kung gaano karaming oras ang ibinibigay nito sa kanya upang gawin ang ointment, at binibigyan siya ng 5 araw. Kailangan niyang dalhin ito sa hapon ng ika-5 araw dahil may dinner party sila sa gabing iyon, at gusto niyang maging maganda siya. Sinabi sa kanya ni Reggie na ang 5 araw ay hindi sapat na oras, dahilan upang maibulalas niya kung gusto ni Reggie na tiisin niya ang chismis ng iba pang mga Panginoon tungkol sa kung ilang taon na siya. Sinubukan ni Reggie na pakalmayin siya at pinupuri ang kanyang hitsura at kabataan. Natuwa si Lady Fatima, at patuloy niyang sinasabi sa kanya na mas maganda siya sa paraang siya. Naiintindihan niya na nakikita siya nito sa ganoong paraan, ngunit ang iba ay hindi, na walang silbi. Nakikisimpat siya si Reggie sa kanya dahil napagtanto niyang nawawalan siya ng kumpiyansa kapag may nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya. Ganito rin ang nararamdaman niya noon sa totoong mundo. Hiniling sa kanya ni Lady Fatima na tulungan siya, nag-aalok siya na magbayad pa para dito. Sinabi sa kanya ni Reggie na gagawin niya ito, at gusto niyang bayaran siya ng patas. Kinukumpirma nito na lilikha siya ng ointment, at sumasang-ayon siya na susubukan niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi siya nangangako na ibabalik ang kanyang kabataan, ngunit susubukan niyang tulungan itong magmukhang mas bata. Natutuwa si Lady Fatima na marinig ang mga salita nito, na nagpapaisip sa kanya na tutulungan siya nitong pigilan ang kanyang pagtanda at maaaring baligtarin ito, na isang tagumpay na nakamit ng mga henyo na lumalaban sa Diyos. Pagkatapos ng 4 na araw, inipon na ni Reggie ang lahat ng sangkap na kailangan niya sa paggawa ng ointment at nagsimulang magtrabaho. Nagtagumpay siya sa paggawa ng isang moisturizing at beautifying skin ointment, at sa ika-5 araw ng hapon, pumunta siya sa manor upang ihatid ito. Ibinigay niya kay Lady Fatima ang ointment at sinabihan itong ipahid ito sa kanyang mukha pagkatapos maligo. Hindi siya naniniwala na magagawa ito ng ganoon kadali, kaya sinabi sa kanya ni Reggie na maaari niya itong subukan, at kung hindi ito gumana, hindi niya kailangang bayaran siya. Binuksan niya ang lalagyan at nagkomento sa mabangong amoy nito, na nagmumula sa iba't ibang prutas at bulaklak. Inutusan siya ni Reggie na subukan ito sa likod ng kanyang kamay, at ginawa niya. Gusto niya kung gaano ito kadaling mag-blend sa kanyang balat at kung gaano ito kabilis ma-absorb, ngunit nag-aatubili pa rin siyang ilagay ito sa kanyang mukha. Sinabi sa kanya ni Reggie na siya ang kailangang humarap sa mga chismis o sa party, hindi siya. Kung ayaw niyang gamitin ito, hindi niya kailangan. Sa wakas ay nagpa siya si Lady Fatima na gamitin ito kapag narinig niya ang talumpating ito. Pagod na siyang kutsain sa lahat ng oras, at hinihikayat siya ni Reggie na balikan ang mga taong nangungutya sa kanya. Gumagamit siya ng ointment, at pinasisigla nito ang kanyang mukha, tinutulungan siyang baguhin ang mga opinyon ng mga sismose. Dahil sa lahat ng mga nagawa ni Reggie, siya at ang lahat ng tao sa bayan ay iniimbitahan sa manor para sa isa pang party. Sa bahay, sinabi ni Reggie kay Nina kung gaano kahasal ang mga party, ngunit gusto niya ang mga ito. Sinabi ni Nina sa kanya na bago sila dumating ni Ella, siya ay labis na malungkot. Ngayon, maaari na siyang pumunta kahit saan kasama nila tulad ng kanilang pamilya. At ito ay nagpapasaya sa kanya. Sinabihan siya ni Reggie na magbihis at maghanda para sa party. Pagkatapos magbihis, pinuri ni Ella si Nina sa kanyang damit at make-up. Sinabi ni Nina sa kanya na naghahanda na rin si Reggie. Pumunta sila at tiningnan kung ano ang hitsura niya at natagpuan siya sa gitna ng pagbibihis na ikinahihiya nila. Humihingi sila ng paumanhin sa pagpasok ng hindi kumakatok at hinihiling na makita siya kapag tapos na siya.
Pagkatapos magbihis ni Reggie, pinuri siya ni Nina at Ella, na nasa sabik siyang dumalo sa party. Tinanong ni Reggie kung okay lang sa kanya na isuot ang suit ng ama ni Nina, at sinabi niya sa kanya na matutuwa ang kanyang ama. Lumapit si Angeles sa kanila pagkagising, at nasa sabik na makita si Reggie na nakasuot. Pagkatapos niyang bigyan siya ng papuri, umalis ang tatlo sakay ng karwahe. Pagkaalis nila, lumabas si Angeles para sumama din sa kanila, pero iniwan siya. Dumating ang tatlo sa manor at humanga sila sa maraming tao doon. Nakita lang ito ni Reggie sa isang world history book. Nakakita si Ella ng pagkain at pumunta siya para kumain gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sinabihan siya ni Reggie na gumamit ng mga kagamitan. Pagkatapos, nakipagkita sila sa anak ni Lady Fatima, at pinasalamatan niya sila sa pagdating. Pinupuri niya ang hitsura ni Reggie dahil hindi pa niya ito nakitang nakasot. Ang kanyang ama, ang Lord, ay sumalubong din sa kanila, kasama ang kanyang asawa, upang sabihin sa kanila na magsaya sa party. Sinabihan niya si Reggie na I enjoy ang sarili dahil maraming babae doon na gustong makilala siya. Nang lumingon si Reggie sa paligid, nalaman niya maraming babae ang nakatingin sa kanya, nag-uusap, at namumula sa kanilang mga sarili. Medyo hindi siya komportable. Pinalibutan siya ng mga babae at sabay-sabay na nagpakilala, sabay-sabay silang nag-uusap. Pinapanood lang ni Nina at Ella ang eksena habang nangyayari ito. Nagalit ang anak na babae ni Lady Fatima dahil hindi siya pinapansin ng mga bisita para kausapin si Reggie, at medyo naging magulo ang party. Nandoon din sina Darwin at Mark, at umiinom ng alak na parang umiinom ng tubig, na nagtanong kay Rika kung nagsinungaling si Darwin tungkol sa pagiging lightweight. Hindi siya nagsinungaling, uminom lang siya ng gamot na nagpapataas ng tolerance niya. Natuwa si Rika sa narinig at inalok siya ng mas maraming inumin. Dumating si Annalise para tanungin si Darwin kung ano ang mali sa kanya, at nang makita siya ni Darwin, umibig siya ngunit nagpasya siyang mag-focus sa pag-inom. Tinatawagan ng Lord ang mga dumalo upang bigyang pansin ang mga bagay-bagay. Isang performer, si Curio, ang umakyat sa entablado, at lahat ay nag-cheer sa kanya. Nakita niya si Reggie at kinindatan siya, na ikanalito ni Reggie. Sa labas ng gate ng manor, galit si Angeles dahil hindi siya pinapasok dahil sa medyo late. Sinusubukan niyang aliwin ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng Ella plushie na mayroon siya. Dumating si Bob at naaawa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magdaos ng sarili nilang dance party sa labas ng gate. Sa loob, kinaladkad ni Nina at Ella si Reggie sa dance floor kahit na sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi siya marunong sumayaw. Sa loob-loob niya, alam niyang balewala iyon dahil masaya siyang makita silang masaya. Masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataong masiyahin sa ibang buhay pati na rin ang kabaitan.